Yes, sabay-sabay po natin basahin mga kapatid. Wherefore, as the Holy Ghost said, today, if ye will hear His voice, harden not your hearts. As in the provocation, in the day of temptation, in the wilderness. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita at inabasa ang ating pamagat. Harden not your heart. Sige, kamayan mong katabi mo at sabihin, harden not. Hallelujah. Handa ba natin gawin mga kapatid? Huwag na daw natin patigasin ang ating mga puso. Amen? Sino bang matigas ang puso dito? Praise the Lord. So wala nang matigas ang puso. Dahil pinalitan na ng Panginoon ang matigas natin na puso, mga kapatid. Pinalitan na ng pusong laman. Amen. So po rin ang Diyos mga kapatid. At sit-in na po tayo. Makakaupo na po tayo mga kapatid. Harden not your heart. Itong sabi ng salita ng Diyos sa ating mga buhay mga kapatid sa oras na ito. Hallelujah, oras natin. 5 minutes before 11. Maaga pala tayo mga kapatid, no? Hallelujah. So ang sabi mga kapatid ng salita ng Diyos, harden not your heart. Gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, ngayon, sinabi mga kapatid, okay ba kayo dyan mga kapatid? Ready na ba tayo mga kapatid? Kayo dyan sa likod, ready ba kayo? Praise the Lord. Huwag muna kayo magkwentuhan dyan. No? Hallelujah sa ating bisita, sit-in ka lang. Kung may marinig ka na hindi pa kaya tanggapin ng iyong tainga at puso, isipin mo na lang na hindi para sa iyo yun. Para yan sa mga katabi mo na dyan. No? Hallelujah. So wherefore as the Holy Ghost said, today if ye will hear His voice, harden not your heart. As in the provocation, in the day of temptation, in the wilderness. No? Sinong sinasabihan dito mga kapatid? Hallelujah. Hindi lamang ito mga Israelita, kundi ang bawat isa na sa atin mga kapatid na tinawag ng Panginoon na nagkaroon ng kaligtasan dahil sa pagsunod natin o pagganap natin ng Ebanghelyo sa ating mga buhay. Sino bang nakatanggap na ng kaligtasan sa atin? Walang pa kayong kaligtasan? Meron. Praise the Lord. Parang ayaw nyo pa, parang gusto nyo pa na patagalin ha. Hallelujah. Harden not your hearts as in the provocation, the day of temptation in the wilderness. So ito mga kapatid, ito patungkol sa mga Israelita na kung paano sila nag-provoke mga kapatid sa ating Panginoon nung sinabihan sila ng ating Panginoon na itong gawin, pero iba ang kanilang ginagawa. No? Matigas ang kanilang mga puso. Kaya ang sabi ng Panginoon, sa time natin ngayon, application sa church mga kapatid, pag narinig natin ang sinasabi ng banal na kasalutan mga kapatid, huwag mo nang patigasin ang puso mo. Amen? Hallelujah! Dahil nang maririnig natin ang salita ng Diyos mga kapatid, hindi ito para sa kahit kanino man, kundi sa sarili mo mismo na nakarinig ng salita ng Diyos. Amen? Kaya ang sabi ng Panginoon, harden not your heart mga kapatid. Amen? So lahat naman siguro tayo may puso. Diba? So wag natin daw patigasin ang ating mga puso. Pag napakinggan natin ang salita ng Diyos, wag na natin mga kapatid patigasin pa ang ating puso. Sumunod na tayo. Gumanap na tayo. Sundin natin at gawin ang pinapagawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Tunay mga kapatid na ang mensahe ng Panginoon ay talagang naka-inline mga kapatid. Simula pa nung mga nakaraang 2 weeks ago. Sunod-sunod mga kapatid. No? Hallelujah hanggang kagabi, hanggang ngayon sa BS mga kapatid. Hanggang ngayon sa pangangaral ng salita ng Diyos mga kapatid. Dahil ito sigurong kailangan ng bawat isa sa atin. Amen? So harden not your heart mga kapatid. Hallelujah. So ano bang utos ng ating Panginoon? Ang lahat ng mga inutos ng Panginoon, kung isa-isay natin from Genesis to Revelation mga kapatid, napakarami yan. Hallelujah. Ngunit mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, huwag niyong matigasin ang inyong puso. Pag narinig nyo na sinabi ng salita ng Diyos na itong dapat gawin, itong dapat sundin, ito ang nararapat dyan mga kapatid, huwag na tayong kontra pa ng kontra. Amen? Dahil masasaktan ka lang mga kapatid, tayo, na nagpupumili tayo na makapasok sa kaharian ng Diyos mga kapatid, noon ang atin na naganap ang Ebanghelyo sa ating mga buhay mga kapatid, hindi lamang kasi nakastop doon.
Ang iba mga kapatid, pag naganap ng ebanghelyo sa kanilang mga buhay, ay akala mo hanggang doon lang. No! Ang sabi ng Panginoon, that's the beginning of your spiritual life. Amen? So marami pa mga kapatid na dapat nating gawin, dapat nating sundin, mga kapatid, para sa kapurihan at kadakilaan ng Diyos na although meron na tayong kaligtasan, hindi doon tumitigil. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, magiging witness pa tayo. Tayo din ang gagamitin ng Panginoon. Dahil nakarating sa atin ang kaligtasan, tayo rin na mayroon ng kaligtasan mga kapatid, ay ipaabot din natin sa iba ang kaligtasan. Dahil yun mga kapatid, ang plano ng Panginoon, yan ang gusto ng Panginoon, yan ang will ng Panginoon sa bawat isa sa atin na kanyang tinawag. Amen? Hallelujah! Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Ano bang sabi ng Panginoon? 1 Corinthians 6:18-20. Hallelujah, mag-English tayo kasi may English tayo na ano. Praise the Lord. Ang sabi ng kapatid, flee fornication. Ako ba may nagsabi? Salita ng Diyos. Amen? Every sin that a man doeth is without the body, but he that committed fornication sinneth against his own body. Sarili mo, mga kapatid. Kapag ikaw ay nagkasala, o gumawa kang kapatid ng pakikiapid, nagkakasala ka laban sa sarili mong katawan. 19, o hindi ba galing yung nalalaman ng inyong katawan ay templo ng Diyos? Hallelujah. 19-20. What, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? Sino na ba ang templo ng Holy Ghost dito? Amen. Praise the Lord. Kapag naganap sa ating buhay ang ebanghelyo, nakatanggap tayo ng banal na espiritu ng kapatid, tayo ay templo na ng banal na espiritu. At ang sabi dito mga kapatid, hallelujah. Hindi ba ganun yung nalaman ng inyong katawan ay templo? Hallelujah. Praise the Lord. So ang sabi dito mga kapatid, what, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own, mga kapatid. Maliwanag. Kapag natanggap na natin, mga kapatid, ang banal na espiritu, hindi na natin pag-aari ang ating sarili, kundi pag-aari na tayo, mga kapatid, ng banal na espiritu, unang Diyos, dahil ang espiritu ng Diyos ay nananahan sa ating mga buhay. Amen? Amen. Hallelujah. And ye are not your own, for ye are bought with price. Kita mo kapatid, ang ginamit na pambili ng Panginoon para maligtas tayo mga kapatid, hindi kayang tumbasan ng lahat ng kayamanan ng sanlibutan ito. Dahil sariling dugo mismo ng Panginoon ang kanyang ibinuhos, maligtas lamang tayo. Mga kapatid, hindi pa ba kayo natutuwa niyan? Di ba tayo nagiging mapalad niyan mga kapatid? Di ba? For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's, mga kapatid. So, kailangan mga kapatid, bilang mananampalataya na sa Panginoon, nag-glorify na ang Diyos sa ating mga buhay o sa ating katawang ito, mga kapatid. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili. No, ang katawan ba natin na ito, nagagamit na ito para sa kapurihan ng Diyos? O hanggang ngayon, sa makasanlibutan pa rin gawain ang ginagawa ng ating laman na ito? Ikaw ang nakakalam between you and the Lord. Amen? Hallelujah. So mga kapatid, ang paggawa ng kasalanan bilang mga anak na ng Diyos, ito mga kapatid ay choice natin mga kapatid. Hindi naman po hindi siguro sabihin na hindi natin alam ang salita ng Diyos. Dahil tayo ay nagkaroon ng mga kapatid, matagal na tayo sa pananampalataya. Sinasabi ng banal na kasulatan, napakarami ng dapat nating gawin, yung mga pinagbabawal ng ating Panginoon, o yung tinatawag na against sa ating Panginoon. Tinuturo niyan, sinusulat sa banal na kasulatan, at may mga limbawak ng mga tao na gumanap at sumunod, may iba din na umayaw. Kaya nga mga kapatid, wag na, ang sabi kanina ng ating ang kagabi ng mga kapatid ay wag mo nang patagalin, mga kapatid. Dahil kapag pinapatagal mo ang pagpagamit mo para sa kapurihan ng Diyos, mga kapatid, yung mga tao na dapat magkaroon ng kaligtasan ay hindi maliligtas dahil sa pagpapabaya mo, dahil sa pag-ayaw mo, dahil sa pagtanggi mo. Kaya nga kapatid, sabi ng Bible study natin kanina, pag in-schedule ka, wag mo nang tanggihan. Wag ka na magreklamo, gawin mo na lang, gampanan mo na lang kung ayaw mong masaktan.
Amen? Gusto nyo pa masaktan bago sumunod? Gusto nyo pa ba ipalunok muna? Mabuti yung kapatid, well yun ang sinabi doon, balina. Eh kung sa dilis kayo palunok ng Panginoon. Siyang lunukin natin. Di ba? Dilis naman yun kasi laki ng balina. Ayun na. Di ba? Siyang lunukin natin. Ang kasalanan na ginagawa ng bawat isa sa atin mga kapatid, ikaw ang gumagawa ng kasalanan, huwag ka na dapat mangdamay. Amen? Minsan ganyan tayo eh. No? Gumawa ka ng kasalanan para mapagtakpan o ma-justify ang kasalanan ginawa mo, magturo ka ng ibang tao. Hindi ganon. Sarili mo, kaya nga sabi ng Panginoon, work out mo yung sarili mong kaligtasan. Pag nagkamali ka dyan, nagkasala ka, ikaw ang mananagot sa Panginoon, huwag ka nang mangdamay. Amen? Hallelujah, huwag na tayo magturo ka mga kapatid, no? Ikaw ang gumawa. Bakit isisi mo kay Tatay Jack? Kasalanan ni Pedro is Bakit isisisi mo sa ibang tao? kasalanan ni Pedro Amen. is kay Juan. Ang sabi ng Panginoon, kung sino ang nagkasala sa akin, siya ang tatanggalin ko sa aklat ng buhay. Amen. No? Kami, ginagamit lamang ng Panginoon para ituro ito sa inyo. Kasi yan din na ituro sa amin noon, mga kapatid. Hallelujah. So ang kasalanan mga kapatid, wag na nating magturo. Minsan sinasabi pa natin, bakit si Jonas? Gabi topic kami yan. Bakit si Solomon? Bakit si David? Bakit si Jonas ka ba? Bakit si David ka ba? Bakit si Solomon ka ba? Eh bakit ikaw pastor? Bakit ikaw ba si Vicente? Hindi naman. Di ba? So wag tayong magturo mga kapatid sa mga pagkakamali at pagkakasala na nagawa ng bawat isa sa atin kahit ng mga lingkod na tayo ng Panginoon. Although na nandun na, accept the consequences mga kapatid. Manumbalik sa Panginoon. Hindi pa naman tayo perfecto. Pagdating ng mapalitan na ito, kaya nga itong laman at ano natin itong katawan natin ito, babalik sa lupa. Hindi ito mapakinabangan. Ang pakinabangan ng ating kaluluwa. At papalitan ito ng glorified body. Yun ang katawan ng panlangit mga kapatid. No? Dapat yun ang ma-desire natin. Na mapalit sa katawan natin ito. Kaya kahit gaano ka tayo kaganda, kagwapo, kamatso, uod lang ang kakain sa'yo. No? Walang pakinabang dyan. Ang sabi nga ng John 6:63, sa laman ay walang pakinabang. Ang Espiritu daw nagbibigay buhay. Sa laman natin na ito ay walang pakinabangin. Dahil babalik lang ito sa labok. Amen? Amen. Minsan, sinisisi natin mga kapatid ang iba na gumawa ka ng kasalanan. Tapos pagka nalaman na, nahuli ka na, o naalaman na yung kasalanan ginagawa mo, magturo ka ng iba. Di ba? Oo. Sasabihin mo, bakit sila? Bakit siya? Bakit ikaw? Bakit mga kapatid, idamay mo pa kami sa kasalanan mo? O sa nagawa ng kasalanan ng bawat isa sa atin? Alam natin mga kapatid, sabi nga nila, masarap daw ang bawal. Bakit nung kasarapan ba, dinadamay mo kami? Hindi, di ba? Sulo mo, tapos ngayon nga ikaw na ano mga kapatid, ay dadamay mo kami? Hindi ganon. Kaya nga, work out your own salvation. Sa pagkakamali at pagkakasala natin, iharap natin sa Panginoon, hindi naman tayo perfecto. Sino ba hindi nagkakamali? Sino ba hindi nagkakasala sa atin? Kasi kung hindi ka na nagkakamali, hindi nagkakasala, hindi ka na kailangan dito pumunta sa church. Dahil perfecto ka na, mga kapatid. No? Hallelujah. So wag na tayo magdamay mga kapatid. Magtiis ka sa consequences na ginawa. Ginawa mo yan eh. Choice mo yan eh. Di ba? Kaya dito mga kapatid, sa bahay pa ng bahan, kaya ginawa, sabi nga, ospital ito ng mga makasalanan. Ibig sabihin, lahat na pumapasok dito ay makasalanan. We are all sinners. Englishin mo dyan sis. So mga kapatid, habang may oras pa tayo, habang buhay pa tayo, manumbalik tayo sa Panginoon. Magsisi. Amen. Yes, at accept ang consequences. Si David, gumawa sa ng kasalanan na ganoon, mga kapatid. Ngunit in-accept niya ang consequences. No? Although na pinanalangin niya pa, mga kapatid, ngunit yun ang consequences. Wala siyang magagawa. So tayo, kung anong consequences na pagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin sa pagkakamali at pagkakasala natin, accept natin mga kapatid. Dahil pilit pa rin tayo binabago at inaayos ng Diyos ang ating mga buhay. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Amen. 5 minutes pa lang. No? So magtiis ka mga kapatid sa parusa ng Diyos. Dahil lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, mayroong kapalit yan. Either course or reward. Alin ka doon? Ikaw ang nakakaalam.
between you and the Lord. Amen? So wag na natin mga kapatid na hintayin pa na doon ka na sa impyerno magsisi. Na kapag doon na, wala nang pagsisisi doon mga kapatid. Kahit ano pang gawin mo doon, huli na ang lahat. So habang nandito pa tayo, habang buhay pa, manumbalik sa Panginoon, magsisi at talikdan na ang mga kasalanan na yan. Amen? Hindi ko lang sinasabi ito sa isa, sa akin mismo, o sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Maging sa nasa online, kung sino man ang nandyan. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Binago na tayo ng Panginoon. Tinawag na tayo ng Panginoon. Tumugon nga tayo. Di ba in-apply natin sa ating buhay ang Ebanghelyo? Nung nagkaroon na tayo ng kaligtasan, mga kapatid, nung inayos na ng Diyos ang ating buhay, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, yung lumpo, mga kapatid, hindi makabangon doon. Di ba? Sa John 5, sa verse 14, anong sabi? So sabi niya dito, mga kapatid, sa lumpo, pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo, at sa kanya ay sinabi, narito, ikaw ay... Sino bang pinagaling dito ng Panginoon? Lahat tayo. Physical, financial, emotional, spiritual. Pinagaling tayo ng Panginoon. Hindi lamang ito sa, kundi bawat isa sa atin ay pinagaling ng ating Panginoon. Amen? So kung hindi pinagaling ng Panginoon, ay baka may maraming demonyo ka sa buhay. Diba? Kasi lahat na pinagaling ng Panginoon. No? So dito pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo, at sa kanya sinabi na rito, ikaw ay gumaling nga. Ngunit may paalala ang Panginoon. Huwag ka nang magkasala. Baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Salita ito ng Panginoon at totoo yan. Kaya huwag nating ipangalandakan paminsan na nagkamali tayo, nagkasala at akala niyo okay lang. Yes, lumalapit tayo sa Panginoon. Pinapatawad tayo ng Panginoon, ngunit hindi kaligtas sa consequences niyan. Papayag ka ba na ikaw ang gumawa ng kasalanan? Ikaw gumawa ng mga makamundong gawain, tapos magsasuffer hanggang apo mo sa tuhod? Apo mo sa talampakan? Mga kapatid? Kaya mag-isip-isip po tayo, mga kapatid, lalo na sa tulad na nating mga mananampalataya na sa ating Panginoon. Amen? Nandyan ba kayo? Amen. Masakit ba? O hindi sila nasasaktan? Laliman pa natin. Praise the Lord. John 8:11. Ang sabi mga kapatid, dito sa babaeng mga ngalunya, na nahuli mismo sa aktual na nangalunya, dinala niya sa ating Panginoon. No? Ngunit sila, anong sabi din sa kanila ng Panginoon? Kung sino mang unang kasalanan ay siyang unang bumato. May bumato ba? So ibig sabihin lahat ng tao ay makasalanan. Amen? Ngunit siya, ang Panginoon lang pwede dapat magbato doon. Kaya ang sabi ng Panginoon, ako rin na hindi kita hatulan. No? At sinabi niya, wala sino man Panginoon. Kaya sinabi ni Jesus, ako man na hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad. Hindi sinabi ng Panginoon, humayo ka at magpakarami pa. O maggumawa ka pa ng marami pang kasalanan. Dahil pinatawad na sa ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, humayo ka ng iyong lakad. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Amen. Ako ba nagsabi? Ang Panginoon. Dapat mga kapatid, bilang mga anak na ng Diyos, na nakatanggap ng patid ng kaligtasan, ang utos ng Panginoon, sundin natin, go and sin no more. Utos yan ng ating Panginoon. Amen? Huwag na tayong magkasala pa, mga kapatid. Amen? Kaya nga bilang mananampalataya, huwag na tayong makiayon sa mundong ito. Romans 12:2. Be not conformed, ang sabi dito. Huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito. Unawain natin ito, kapatid, kasi minsan nagbabasa kayo. Ang sabi dito, huwag kayong magsiayon. Ang iba binabasa nito, huwag ka nang magsiayon sa sanlibutan ito. Ibig sabihin, huwag na tayong lumakad ng lakad ng sanlibutan. Amen? Kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. So ang unang binabago ng ating pag-iisip, kasi dito ang battle, mga kapatid.
ang sinasabi ng Revelation na Battle of Megiddo, hindi lang yung literal yung sa Israel, kundi ito, sa ating isip, sa ating utak, yan ang battle. Kasi pag dito natalo ka mga kapatid sa battle ni Satanas, ang buong katawan mo ito ay susunod. Ngunit kung nanalo ka dito mga kapatid, susunod din itong buong katawan mo upang ikaw ay makasunod sa nais at purpose ng Diyos. Amen? Amen. Kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Kaya nga sa pag-iisip mga kapatid, yan ang battle. Kung anong isipin mo, yun ang gagawin mo. Kung anong iniisip mo ngayon, yun ang gagawin mo mamaya. Di ba? Hallelujah. So para daw natin mapatunayan kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Hallelujah. So kita mo mga kapatid, tayo naman mananampalataya, sinasabihan pa ito ng ating Panginoon. How much more mga kapatid ang mga unbeliever? Hallelujah. 1 Peter 4:18. At kung ang matuwid ay bahagya ng maligtas. Pero mga kapatid, kung tayo na matuwid ay bahagya pa na makaliligtas mga kapatid, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiyarap? Biro nyo mga kapatid? Saan kaya sila mapunta? Kung tayo nga mga kapatid na mananampalataya, matuwid ang sabi ng ating Panginoon. Lahat naman tayo nagiging righteous sa harapan ng Diyos kapag hinanap natin ang Ebanghelyo. Ang kasunod na doon, kailangan pa natin mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. So sila kaya mapatid, saan kaya sila harap? Saan kaya sila mapunta? Ang sabi ng 2 Thessalonian, walang hanggang kapahamakan ang kaparusahan nila sa mga taong hindi kumilala sa Diyos at sa kanila na hindi gumanap ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Amen? Mapalad tayo. Kaya tama ang Bible study kanina. Mapalad tayo mga kapatid. Na kahit tayo pabagsak-bagsak man sa paglilingkod natin sa Panginoon, ang importante, nagpapatuloy. Dapat hanggang wakas yan. Hanggang wakas, ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Amen? So, bakit nandito tayo mga kapatid sa church? No? Church is a place where we go to be corrected. Amen? Kaya nandito tayo para i-correct tayo. Hindi ng pastor, hindi ng tao, hindi ng kahit na sino, para i-correct tayo ng salita ng Diyos. Ginagamit lamang ang pastor o ang mga ngaral para iparating sa atin ang salita ng Diyos na siyang magkukorek sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya kapag napakinggan mong salita ng Diyos na ito na kinukorek ka, magpasalamat ka sa Panginoon dahil siyang nagkukorek sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kami ay mga ginagamit lamang ng Panginoon para maiparating sa bawat isa ang kanyang mga banal na salita. Amen? Hebrew 4:11. Ito mga kapatid ang sabi ng Panginoon, magsipagsikap. Kaya nga sinasabi, magsikap kayo. Kaya ang ginagawa natin ito mga kapatid, ito ay pagsisikap, no? Magsipagsikap na tayo ng pagpasok sa kapahingaan yaon. Anong kapahingaan na sinasabi dito ng Panginoon? Ito yung rest, mga kapatid, na sinasabi ng Panginoon doon. Na ikapatong araw nag-rest disa, ito yung 1,000 years na kasama ng Panginoon doon na ang mga na-caught up. Kaya lagi natin inaano mga kapatid ng caught up ay dapat mapasama tayo doon. Para mapasama tayo dito sa sinasabi ng Panginoon na kanyang rest. Ito yung 1,000 years. Dito mag-hari ang Panginoon. No? Magsipagsikap na tayo ng pagpasok sa kapahingaang yaon. No? Upang huwag marapa ang sinuman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway, mga kapatid. Hallelujah. So tayo ay tinawag ng Panginoon, mga kapatid. Ano ba kapatid ang pagkatawag sa atin? Tinawag ba tayo ng Panginoon para lang tumugtog dito, mangaral dito, maghawak ng gitara, o anumang instrumento? Umupo lang dyan? Hindi lang yan kapatid ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. But the greatest calling, mga kapatid, sa bawat isa sa atin, mga kapatid, to be a soul winner. Yes. Yan ang greatest calling ng bawat isa sa atin, na dapat mayroon tayong kaluluwa na madala sa paanan ng ating Panginoon, na mayroon tayong mawin na soul, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Acts 1:8, pero hindi ka pwedeng anong kapatid kung wala kang power. Dahil mga kapatid, siguradong gagapiin ka ni Satanas, lalo na kapag ka mga pag-aari ni Satanas ang hayuan mo, mga kapatid, no?
Kaya nga, kailangan natin ng kapangyarihan. Yan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu upang ma-win soul natin ang kaluluwa na ating hayuan. Kaya minsan din natin na-win soul mga kapatid dahil kahit ikaw siguro hanggang ngayon hindi mo pa natanggap ang banal na Espiritu. So i-desire ng bawat isa sa atin mga kapatid. Sa mga hindi pa tumanggap dahil yan ang tatak ng ating Panginoon para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin at magagamit din natin mga kapatid para marami pang kaluluwa ang madala sa paanan ng Panginoon. Amen? Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Amen. May nantok ba? Buti na lang, gising na gising si nanay. Sige, palakpak muna sa Panginoon. Yung palakpak nyo, parang nantok ng palakpak eh. Praise the Lord. So dapat kapag tinawag tayo ng Panginoon, wala nang excuse mga kapatid. Dahil mga kapatid, ang excuse sa ating buhay, yun ang nakapag-pigil ng calling natin sa ating Panginoon. No? So excuses will rob you of your calling. Naniwala kayo ng kapatid? Dahil sa excuse natin, tinawag ka ng Panginoon, pinili ka ng Panginoon, hinirang ka ng Panginoon, pero dahil may excuse ka parati. Kaya ang nawala sa iyo ng ng ating Panginoon, mga kapatid. No? Excuses will rob you of your calling. They sound reasonable in the moment, but they keep you from stepping into everything God has for you. Jesus said in Luke 9:62 that no one who puts their hand to the plow and looks back is fit for the kingdom. No? Hallelujah. And Jesus said unto him, no man, having put his hand to the plow. Ano yung tawag dyan mga kapatid sa English? And looking back. Kaya nga mga kapatid, kapag nag-araro tayo mga kapatid, sino bang mga, dati mga kapatid? Yung magsasaka. Di ba alam natin pag nag-araro tayo, pag hinahawakan natin yung araro doon sa likod, di ba? Pag tumingin ka ba doon, magagawa mo yung Hindi, di ba? Kaya dapat nakatingin ka sa Kaya sabi ng Panginoon, pag nakahawak ka na dyan, huwag ka nang lumingon pa sa likod. Huwag kang katulad mga kapatid ni asawa ni Lot. Akala mo ba lumingon lang ganun si asawa ni Lot? Hindi. Bumalik talaga siya. Gusto niyang balikan yon. Kaya siya ay natupok din. Kasi kung lumingon lang siya, hindi lahat sila natupok din nun kasi sabay sila ng time na yon. So bumalik talaga siya. Nagsipirit sa doon. Kaya naging haliging asin siya. Mga kapatid. So kung ayaw mong maging haliging asin, pag tinawag na ng Panginoon na humawak ka na mga kapatid, hallelujah sa ating Panginoon, huwag ka nang lumingon pa, pabalik. O huwag ka nang bumalik pa, mga kapatid. Amen? Datapot sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa karya ng Diyos. So kapag lumilingon ka pa mga kapatid sa likuran mo na nandun ka na, hawak ka na sa araro, wala ka daw karapat o hindi ka daw karapat-dapat sa karya ng Diyos. Isipin natin ito mga kapatid. So kailangan, pag nakahawak na tayo sa Panginoon, hawak na tayo mga kapatid na huwag nang maalis pa doon. Amen? Amen. Hallelujah. So stop looking back. Cut the excuses, make the decision to move forward in faith. Mga kapatid, dapat naka-move forward na tayo mga kapatid ang ating pananampalataya. Dapat nasa anong level na ba ngayon ang pananampalataya mo? No? Anong level ka na ba ngayon sa oras na ito? Ikaw nakakalam between you and the Lord. Hanggat hindi tayo mga kapatid nagiging submerged Christian mga kapatid, I'm sorry to say, baka malaglag ka pa. No? Hallelujah. So mga kapatid, we are called to cast nets, not stones. Tinawag tayo mga kapatid para mamalakayan at ang gamit natin ay lambat. Lambatin natin sila mga kapatid, ang mga kaluluwa para madala sa Panginoon. Hindi yung babatuhin natin sila ng bato. Dahil wala kang makukuha doon na kaluluwa pag ganyan ang iyong pinapairal mga kapatid, no? So we need to win soul mga kapatid, not an argument. Tinawag tayo ng Panginoon para ma-win soul. Hindi yung gusto mong yung iba mahilig sa pagkikipagdebate mga kapatid. Diba yung iba pag nanalo sa debate, diba proud na proud sa sarili niya. Praise the Lord. Hindi yan ang nais ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon na i-win natin ang soul mga kapatid.
hallelujah, para sa kapurihan ng Diyos. Amen? Hallelujah. So, kung kinakailangan sa tulad na natin, lalo sa mga nagtuturo, sa mga ginagamit ng Panginoon na nangaral ng salita ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, starve your flesh. Dapat gutuman natin ang ating laman na ito, mga kapatid, para maging powerful ang ating espiritu. Kaya ang sabi ng Panginoon, hallelujah, walk in the Spirit and you will not fulfill the lust of the flesh. Amen? So yun ang dapat, yun ang utos ng Panginoon, lalo na sa tulad natin na mga ginagamit ng Panginoon. Kaya kapag walang kasamang prayer and fasting, mga kapatid, ang ministry na ginagampanan mo sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid, I'm sorry to say, mga kapatid, para ka nalang batingaw na umalingaw. Ang sabi ni Apostol Paul. Amen? So maging faithful na tayo. Gusto na ba tayo nais na ba natin, mga kapatid, maging faithful sa Panginoon? Faithful tayo sa ating time, talent, and treasure. At to fulfill ang ministry na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Sino ba sa atin ang walang ministry? So lahat tayo may ministry. Amen. Kahit nakaupo ka lang dyan, sitting ministry yan. Dahil kung wala kayo dyan nakaupo, anong purpose ng mga ngaral dito? Kung wala din dyan makikinig. So, ministry pa rin yan dahil ang salita ng Diyos ang magririma sa puso ng bawat isa, mga kapatid, para magampanan o maganap ang pinapagawa ng Diyos sa bawat isa. So maging faithful na tayo sa ating tithes and offering ng mga kapatid. Nagiging faithful ba tayo, mga kapatid? Binibigay ba natin ang karapat-dapat para sa Panginoon? Amen? Amen. Punti lang nag-ibin Amen. No? So kung anong nararapat para sa Panginoon, mga kapatid, no? Basta maging faithful tayo, mga kapatid, sigurado, mga kapatid, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. No? Hallelujah. So many people hesitate when it comes to giving. Some say, if I give, I'll have less. O magkukulang ako pag nagbigay ko. 1,000 lang sahod ko, ibigay ko pang 100 dyan sa ano. Kulang na nga to sa pamilya ko, bakit pa ako magbibigay? So kulangin ako. May malalaman tayo dito, mga kapatid. No? But the truth is, mga kapatid, when we give faithfully, we never lose. Naniniwala tayo doon? Yeah. Hindi tayo, mga kapatid, matatalo o hindi tayo, mga kapatid, magkukulang. Kapag nagbibigay tayo ng nararapat para sa ating Panginoon, pag nagiging faithful tayo, mga kapatid, no? So, when you give faithfully, we never lose, mga kapatid. Instead, we open the door for God's blessing to overflow in our lives. Minsan kasi, mga kapatid, pag nagbigay tayo, kapag nag-start tayo nagbibigay, in-expect mo kasi, mga kapatid, financial blessing ibibigay sa ating Panginoon. Ngunit nakalimutan natin na spiritual blessing ang mas mahalaga. Kasi sabi ng Panginoon, I will pour out the windows from heaven. Pag sinasabing heaven, galing sa langit, spiritual blessing yon. Kasi ang sa lupa, material blessing lang yan. Ngunit ang sa langit, spiritual yon. Hindi lamang yon, mapatid, na spiritual na maggalago ang espiritu mo. Kundi bibigyan ka ng Panginoon ng kagalingan, ng proteksyon. Ang pamilya mo ay hindi gagawin o tinatawag na salakayin ni Satanas. Dahil protektado ka ng ating Panginoon. Sabi niya, ang mananakmal sa makatwid ay si Satanas ay hindi niya gagalawin ang lahat mong ari-arian. Ang pamilya mo, ang buhay mo, mapatid, sino man may sakit at karamdaman, pagagalingin ng ating Panginoon dahil faithful ka na lingkod ng ating Panginoon. So, pinakasikreto, mapatid, ay maging faithful tayo, mga kapatid. Amen? Amen. So, tithing is not just about money. Tanda natin ito. Hindi lang about money. Kasi ang time natin, ang talent natin, dapat binibigay din natin yan sa Panginoon. No? So, it is about faith, obedience, and gratitude. It is acknowledging that everything we have comes from God, and by giving back, we are declaring our trust in His provision, mga kapatid. So, sa pagbibigay natin ito, mga kapatid, ng tapat sa ating Panginoon, dinideclare natin, mga kapatid, na mas higit ang ipoprovide ng ating Panginoon na ibabalik niya sa atin. Kaya nga siksik-liglig at umaapaw na pagpapala. So, ang biblical example natin, mga kapatid, si Abraham, unang-una.
So he trusted God and gave a tenth of everything to Melchizedek. Mabasa natin yan sa Genesis 14, no? His giving was a sign of honor and faith, and God made him the father of many nations because of his faith. Dahil naging faithful siya sa ating Panginoon. Kaya siya, kapatid, kaya tinatawag siyang Father of Faith. Siya ang ama ng pananampalataya. Amen? Amen. Hallelujah. Sino ba, kapatid? Si Mary with the alabaster jar. Kilala niyo yun, kapatid? Binasag niya yung alabaster box niya, kapatid, o alabaster jar, at ibinuhos niya sa Panginoon ang pabango na yon, na nardo. Yun ang pinakamabago daw na pabango sa time nila. At napakamahal nun. Ngunit, kapatid, hindi niya alintana gaano man kamahal, may offer lamang sa ating Panginoon. Ganyan din sa atin. Hindi natin nalalintana, kapatid, kung ano man ang mayroon tayo sa buhay natin na para sa kapurihan ng Diyos, ipagkaloob natin, ibigay natin. Dahil yan, kapatid, hindi yan mawawala ng kabuluhan. Amen. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang ibabalik niya sa atin, mga kapatid, ay walang silid na sapat na kalalagyan. Mga kapatid. Yan tayo hinahamon ng Panginoon. Gawin natin, makikita niyo, mga kapatid, kung paano mag-provide ang ating Panginoon. Proven yan sa bawat isa na gumaganap. Di ba? Hindi ba ninyo masabi, mga kapatid, ngunit nangyayari sa buhay nyo ang pangako ng Diyos kasi tapat ang Diyos na nangako. Amen. Amen? Hallelujah. So Mary with the alabaster jar, she poured out an expensive perfume on Jesus, an act of extravagant love and worship. So ginawa niya yon, act of extravagant love, na pag-ibig niya sa Panginoon, ang pagsamba niya sa Diyos. Amen? Hallelujah. What seemed wasteful to others was precious in the eyes of the Lord. Di ba kasi sabi ni Judas, kilala niyo si Judas? Mga kapatid. Sabi niya, bakit nagsayang pa tayo ng ganyan kamahal na pabango at ibinuhos lang? Ngunit sabi ng Panginoon, sinaway siya, di ba? Sabi niya, sabi ni Judas, kung ibinta natin yan, naabot ng 300 denaryo. No? Ngunit hindi yun, mga kapatid, alintana ni Mary na ito na makasalanan. Kaya di ba, pinagaling siya, sabi ng Panginoon, pinatawad ng iyong kasalanan? Dahil lang yun sa ginawa niya na ganon. Di ba? So, tayo mga kapatid, ganon dapat, ano man ang pinaka-the best, kaya nga, dapat ang naibabalik natin sa Panginoon, ang pinaka-the best, hindi yung mga tira-tira na lang. Huwag kayong matulad kay Cain. Tira-tira na lang binibigay niya sa Panginoon. Kaya hindi nalugod sa kanyang Diyos. No? Hallelujah. Mababasa natin sa Mark 14, 3-9. Huwag na i-process. No? The widow with 2 coins. Though she had little, she gave all she had. Sa Mark 12, 41-44 yon. So Jesus honored her faith, showing us that God values the heart behind the gift more than the amount. Kung tutusin, mga kapatid, ang binigay ng babaeng baon na yun, napakakunti. Nakikita ng Panginoon, nakikita mo yan? Sabi niya, mga mayayaman nagbibigay na napakarami. Malalaking halaga. Ngunit ang baon na yon, 2 lipta lang o 2 sentimo ang kanyang ibinigay. Ngunit sabi ng Panginoon, ang nagbigay na mas malaki ang babaeng baon kisa doon sa mga mayayaman na nagbigay. Ay pinaliwanag ng Panginoon, bakit? Dahil ang mga mayayaman ang binibigay ay tira-tira na lang o sobra. E samantalang ang babaeng bao, ang lahat ng kanyang pag-aari na dapat pambili niya ng pagkain ay binigay niya pa sa Panginoon. So saan nalugod ang Panginoon? Doon sa nagbigay ng kakaunti, ngunit mga kapatid, ay pinaka-the best yun para sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. So Jesus honored her faith, showing us that God values the heart behind the gift more than the amount. No? So these stories remind us that giving is never a loss. When we give to God, we sow into eternal blessing, mga kapatid. So yung ginagawa natin, mga kapatid, nag-iipon tayo ng kayamanan sa langit. Amen? So gusto niyo ba mag-ipon ng kayamanan sa langit? O gusto niyo dito lang sa lupa? Sa langit kasi di nawawala eh. Praise the Lord. Kasi pag dito sa lupa, mangkin mo man daw ang buong sanlibutan.
Sino nang makinabang nun? Si ano? Pag namatay ka na, ang manugang mo lang. Kawan. Lasinggiro pa. Kaya huwag kang mag-asawa ng lasinggiro. Ha? Kailangan mananampalataya. Amen? Hallelujah. So the enemy wants us to believe that holding back will secure our future, but God teaches the opposite. Ang sabi ng Luke 6:38, give and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over, no? Will be poured into your lap. Ang sabi ng Panginoon, ibabalik niya ang siksik, liglig at mahapaw na pagpapala. Kapag ikaw ay mapagbigay. Amen? Amen. Sino bang mapagbigay sa atin? Amen. Wala. Amen. Bigay tayo. Kung hindi ka mapagbigay, wala ka ngayon sa bahay panambahan. Kasi binigay mong time mo para sa Panginoon ngayon, sa oras na ito. Amen. Nag-iisip kasi kayo, pira ka lang, pira. Huwag tayo mag-focus sa pira. Hindi natin yan madadala. Pag napunta tayo ba, pag kinuha na tayo sa ng Panginoon, kapatid. Ang time natin, ang talent natin, ang treasure natin, mahalaga yan sa ating Panginoon. Amen? So let us remain faithful to our tithes. It is not just an obligation, it is an act of worship, a declaration of trust and a key to unlock God's abundant blessing and provision. So yan ang susi para ibuhos ng Panginoon ang abundant blessing at provision niya sa buhay ng bawat isa sa atin if you are a tither giver. Amen? Amen. Isipin natin, from Genesis to Revelation, dyan lang naghamon ng Diyos. Tayo lagi nating hinahamon ng Panginoon. Simulot, nagkaisip siguro tayo, lagi nating hinahamon ng Panginoon, di ba? Ngunit dyan, mga kapatid, isa lang verse na yan na naghamon ng Diyos. At ang hamon niya, hindi yung parang katulad ng hamon natin na walang kwenta. Ang hamon ng Panginoon, sigurado magkakaroon ka ng pagpapala kapag yan ay sinunod at ginanap mo sa buhay mo. Amen. Amen? Amen. Praise the Lord. Amen, Abi. Ba't parang hindi sumasagot si Abi? Praise the Lord. So, prove to God and He will pour out to you abundant blessing, mga kapatid. So, may apat dito, mga kapatid, na halimbawa sa pagbibigay, mga kapatid. Four kinds of a giver. So, apat na klase pa ng mga kapatid ang nagbibigay. Okay? Saan ka kaya dito? Bago tayo magpatuloy, saan ka kaya dito? So, sa apat na ito, mga kapatid, mayroong tinatawag na nagbibigay sad giver, mad giver, bad giver, Ano sino yun? at glad giver. Bago tayo magpatuloy, saan ka kaya doon? Okay? Malalaman natin. Mag-isip ka ngayon kung saan ka na kaya doon sa apat nating na pag-aralan ngayon, no? Praise the Lord. So, sabi nga pati ng 2 Corinthians 9:7, ibang sabi dito ng Panginoon, hallelujah, so magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob dahil sa kailangan, sapagkat 9-7. iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. God's love, mga kapatid, a cheerful giver, no? Cheerful giver, mga kapatid. Bisaya kasi. Amen. Hallelujah. So sa sad giver nito, mga kapatid, ito yung mga mananampalataya. I'm talking about believers, na sumusunod na sa salita ng Diyos, no? Sa sad giver, mga kapatid, ito yung nagbibigay pero mabigat sa loob. Ikaw ba ito, mga kapatid? Sad giver ka ba? Nanghihinayang ka ba sa 10 real mo? O sa 1 real mo na ibigay mo na tithes or love offering sa ating Panginoon? So kung sad giver ka, mga kapatid, malungkot ka, oras naman ng bigayan, mag-CR muna ako. Nangyayari ba yan sa inyo, mga kapatid? Wala akong pagbigay. No? So kung sad giver na ito, mga kapatid, ito yung nagbibigay pero mabigat sa loob, kaya nawawala ang joy. Kaya tingnan mo katabi mo kung nandyan bang joy, makikita mo naman sa mukha eh. Buti na lang na nandyan si Joyce, yan ang original na Joyce. No? Hallelujah. So ito daw, mga kapatid, ay sa sad giver. Kapag sad giver ka na nagbibigay, mga kapatid, sa ating Panginoon, nawawala ang joy sa buhay mo. Kaya nagiging, Koreanot, ano? Makunot. Ha? Kukunot na yung noo mo. Ha? So yun daw ang
sad giver. Sa mad giver naman tayo mga kapatid. Ito daw ang nagbibigay. Parehas ito, pareha ito mga kapatid nagbibigay ha. So sa mad giver mga kapatid, nagbibigay pero nagagalit. Sino bang nagbibigay na nagagalit? Pag nagagalit ka, wag ka na nagbibigay. No? So ito daw ay mad giver. Nagbibigay pero nagagalit, kaya nawawala ang kapayapaan. So kapag galit ka pa pala nagbigay mga kapatid, ay nawawala ang kapayapaan sa buhay mo. Amen? Pangatlo mga kapatid, bad giver. Ano kaya itong bad giver? Ito yung nagbibigay mga kapatid, pero mali ang motibo. Okay? Pag nagbibigay ka ng mali ang motibo mga kapatid, bad giver ka sa harapan ng ating Panginoon. No? Nagbibigay pero mali ang motibo. Maaring iniisip, ay baka mapunta lang ito kay pastor. Baka mapunta lang ito kay sis Jopami kasi siya nang bibilang. Isipin mga kapatid, minsan nagbibigay tayo ng 10, nagreklamo pa tayo mapupunta kay pastor. Yung kinakain mo, 100 eh. Di ba, nagtataka ka pa doon, mga kapatid? Magagalit ko. Magmamad giver ka pa ba mga kapatid? O bad giver dahil 10 lang binigay mo, kinain mo 100. Sinundo ka pa, sundo ka pa. May balak. Pero mga kapatid, kita mo kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Kaya kung may corruption sa iglesia nito mga kapatid, pag gutom na kayo, doon na kayo magtaka. Na kahit nagbibigay kayo ng tithes tapos wala kayong pagkain. Ang sabi ng Panginoon, ang tithes ay para sa pagkain sa loob ng iglesia. Amen? Baka mali ang baka yung ano. Praise the Lord. So bad giver mga kapatid, nagbibigay pero mali ang motibo, kaya nawawala ang reward. Kapag bad giver ka mga kapatid, wala kang reward sa Panginoon kahit gaano pa kadami ibigay mo. Kasi bad giver ka, ibang motibo mo eh. Iba gusto mo mag-tithes, o mag-tithes ako 100, tapos hinihintay mo magbalik ito bukas ng 1,000. Di ba? Bad giver yon. Dapat hindi yun ang iniisip natin. Dahil kapag ang Panginoon nagbigay, pag binuksan niya ng kapatid ang pintuan o dungawan ng langit mga kapatid, walang sapat na silid na kalalagyan ng babalik sa atin. Amen? Hindi magsisinungaling ang Panginoon mga kapatid. Kaya hinahamon tayo ng Panginoon. Amen? Glad giver. Ito. Okay? Glad giver. Nagbibigay ng may galak. Kaya sa nagpe-pray dito, yung mahawak ng ano, tingnan mong bawat dumadaan. Kung ang mukha niya ba ay may kagalakan na pagbibigay, baka maya dumadaan dito nakasimangot. Huwag mo na tanggapin, balik mo sa kanya. No? So mga kapatid, sa glad giver, nagbibigay ng may galak. Kaya ang sabi ng Panginoon, no? Cheerful giver. For God loveth a cheerful giver. Amen? Kaya magbigay tayo kapatid, huwag mo tayo nakasimangot na akala nyo kapatid ay ipapalit ng Panginoon niya ng siksik, liglig at mga apaw sa pagpapala. Amen? Nagbibigay ng may galak, pananampalataya at pagmamahal. Nagbibigay tayo kapatid dahil mahal natin ang Diyos. Sinabi ng Panginoon, ibigay natin because we love God. Ayan sabi niya kapatid, if you love me, you will obey my commandments. That's the commandments of God, na bawat mananampalataya o bawat anak ng Diyos na nakatanggap na ng kaligtasan, ibigay natin ang karapat-dapat para sa Panginoon. Amen. Hindi ibigay sa pastor. Kaya huwag kayong magpasiklab o magpasikat sa pastor nyo. Walang reward yon. Magpasikat kayo sa Panginoon. Ibigay nyo ang nararapat sa Panginoon. Dahil siya magbubuhos ng pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen? Nakikita nyo kayo na ba mapatid na maging isa tayo sa emplo, isa tayo sa magamit ng Panginoon para mapalago ang kanyang gawain? Isa na yun ang pagbibigay natin ng ating tithes and offering. Dahil magagamit, kung wala tayong tithes and offering, anong pambayad natin dito? Mga kapatid, anong gagamitin natin dito para sa pangangailangan ng iglesia, mga kapatid? Kung iasa lang natin ito sa ating pastor o leader, hindi kaya, mga kapatid. Kaya pinagbuklod-buklod tayo dito ng Panginoon. Pinagsama-sama tayo ng Panginoon para mas magaan na magampanan natin at tungkulin natin sa Panginoon. Amen. Amen? Amen. Palakpak muna sa Panginoon. Ang lahat ng glad giver, magpalakpak. Lord, sigurado kayo, glad giver kayo. Purihin ng Diyos. Hallelujah. So alin ka mga kapatid sa mga ito? Sa apat na yon. Ikaw nakakaalam. Ang nakakaalam ng
Ikaw, ang Diyos, ang pastor, si Sis Jupa, at saka si Sis Hilda. Kaya pag may lumabas na chismis, galing sa amin. Amen? So mga kapatid, lagi natin iniisip minsan mga kapatid na napakahirap umanap. Diba dumating sa buhay nyo na nahihirapan na tayo, nakala natin, hirap na hirap natin, hindi natin magampanan na ating tungkulin. Minsan mga kapatid, di ba sabi ng Panginoon, kapag tayo nagmamanifest ang kanyang kapangyarihan sa ating mga kahinaan. Kung saan ka mga kapatid na hindi mo kaya, ibigay mo sa Panginoon para kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya kapag hindi mo na kaya ang asawa mo, ibigay mo sa Panginoon. Amen? Isuko mo sa Panginoon. Isurrender mo sa Panginoon. Amen? Kasi yan ang gusto ng Panginoon na kapatid, para kumilos ang kanyang kapangyarihan, para mag-glorify ang kanyang pangalan. Amen. Amen? Di ba may nabasa niyo sa Facebook kapatid na sabi ng pastor, dalhin yung problema niyo sa church. Di ba kumuha siya ng palanggana, dala-dala ang asawa. Itong problema ko, pastor. Di ba? Literal lang yun, pero sa atin, kung anong problema natin kinakalat, ibigay natin sa Panginoon, isuko natin sa Panginoon. Anong purpose kung bakit tayo nandito sa bahay panambahan ng Panginoon? Amen. Di ba? Paano mag-glorify ang pangalan ng Diyos kung hindi natin ibigay ang mga kahinaan natin na ito? Doon magkikilos kasi ang kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay. Amen? Amen. Nandyan ba kayo mga kapatid? Amen. Hallelujah. So sa una lang mga kapatid, mahirap sa pagtupad ng ministry, mga kapatid. Dapat tayo, bilang mga lingkod ng Panginoon, wala na tayong ibang nais kundi mapulfill ang ministry natin. Ako, nagmamadali na ako mga kapatid. Dahil para magawa ko pa kung ano pa paggawa sa akin ng Panginoon. O kung kunin naman ako ng Panginoon, praise the Lord. Napanood niyo mga kapatid ka isang araw yung nangyari? Yes. Kay Charlie Kirk. Di ba binaril? Dahil lang yun kapatid sa ano ng Panginoon. Tayo kaya kapatid, kaya ba natin tanggapin yun? Sa ating buhay? Yes, kung yan ang kalooban ng Panginoon. Kahit ako kapatid, sa panaginip ko noon, tungkol sa rapture, naikwento ko nung dito kapatid, na binaril ako yung muli na yung tao na sumusunod sa akin, binaril ako ng 2 beses, at umiwalay ng espiritu ko sa katawan ko mga kapatid. Kung yun ang kalooban ng Panginoon, sabihin, bakit? Bakit takot ba tayo mamatay? Takot ba tayo kapatid sa mga dinanas natin na ito sa buhay natin? Di ba? Nadugtungan na nga lang ang ating buhay, di ba? Ako kung wala ako sa Panginoon, matagal na akong patay, mga kapatid. Ngunit dahil mga kapatid sa grasya ng Diyos, binuhay niya pa ako para marinig niya ito ngayon. Amen? Ganun dapat tayo kapatid, kagaya ni Apostle Paul, mga kapatid. Dapat hindi na nabubuhay sa atin ang ating sarili, kundi si Kristo na. Sabi ng Galatians 2:20. Diba? Hallelujah. Nabasa ko kanina mga kapatid ang post ni Ken Ragyo. Kilala niyo si Ken Ragyo? Yes. Nakapalo kayo doon. Doon mga kapatid sa post niya kanina lang, nabasa ko mga kapatid na ang bullet na binaril doon kay Kirk, no? May nakalagay na transgender anti-fascist mga kapatid. Nakalagay doon sa bullet na pumasok nung binaril sa kanya. Kasi bakit mga kapatid? Kasi si Charlie Kirk, galit yun sa mga transgender, sa mga ano na yun mga kapatid. Sa abortion, talagang pinapangaral niya yun. Inano niya yung mga kapatid. Kung ano mo, ngayon ko lang nga mga kapatid nakilala yan, tao na yan. Yung sa kanya mga post mga kapatid, kung paano niya inaano yung mga transgender niya. Kasi biblical naman mga kapatid. 2 gender lang mga kapatid ang ginawa ng Diyos. Amen. Lalaki, babae lang. Pag sumubra pa doon, galing na yun sa kasamaan. Galing na yun sa demonyo. No? Either he accept or not. Yan ang totoo. Dahil yan ang nakasulat sa banal na aklat. Amen? Amen. Philippians 1:21, for to me to live is Christ and to die is gain. Dapat itong katwiran natin. Amen. No? Yes. Hallelujah. Sa English is, dapat ito ng katwiran ng bawat isa sa atin. Panghawakan natin ito. Parang na po sa atin ito na Brad Randy, na po sa ito tapon ba? Paggabi? So ito dapat tayo, for to me to live is Christ. And to die is gain. Bakit to die is gain mga kapatid? Mamatay man ang sabi ng Panginoon, di ba?
ang sino mang mag-ibig, magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan. Ngunit ang sino mang mamatay dahil sa aking pangalan ay makakamtan ang buhay. Amen. Ito dapat tayo mapatid. To die is gain. May pakinabang na mamatay man tayo mapatid sa place na ito. Ang importante magampanan natin ang ating tungkulin. Ang importante mga kapatid, maganap natin ang ministeryong pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. At mapapurihan at madakila ang Diyos na ating tagapagligtas. At tandaan natin mga kapatid, hindi mangyayari sa buhay natin kung hindi ipahintulot ng Panginoon. Amen. Ang nangyari kay Charlie Kirk na yan mga kapatid, pinahintulot niya ng Panginoon. Maaaring tapos niya ng mission niya. Kaya tayo sabi ko talaga sa Panginoon, ang tapos ng mission ko, Panginoon, kunin mo na ako, Panginoon. Di ba? Hindi na malaga sa akin ito, nagawa ko na rin ang ano ko sa pamilya ko. No? Kung kunin na ako ng Panginoon mga kapatid, so be it. Bakit tayo matakot? Bakit tayo mangamba? Alam naman natin kung saan na tayo pupunta. Amen? Pangawakan natin yung mga kapatid. Hebrews 16. At huwag natin ngayon mga kapatid na baliwala yung mga ginawa natin. Mayroon lahat yan mga kapatid ay kagantihan sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong pinakita sa kanyang pangalan. Pero mga kapatid, ang Diyos daw ay hindi liko. Nang ginagawa natin ito mga kapatid ay nakasulat lahat at alam lahat ito ng ating Panginoon. Amen? Sa inyong paglilingkod sa mga banal. At hanggang ngayon ay nagsipaglingkod kayo. Kaya hanggang ngayon mga kapatid, nagsipaglingkod tayo. Hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Hanggang ikot up na tayo. O kung mamatay man tayo sa flesh na ito mga kapatid, papalitan naman ito ng glorified body. Amen? Yun ang hangarin natin. Yun ang desire natin mga kapatid na atin yun matanggap. Hallelujah. So kagabi mga kapatid, magandang topic namin kagabi. Di ba? Anong pabagat sis? Hindi ko mano yung English eh. The danger of procrastinating. The danger. Yun lang. Kasi hindi ko alam kung ano susunod. Do not delay. Hallelujah. Do not delay na lang. Kaya nga sabi mga kapatid, kailan ka pa magpapagamit? Kailan ka pa ba mga kapatid susunod sa kalooban ng Panginoon? Paghuli na bang lahat? Pagkukunin ka ba ng Panginoon o kung ano ka na sa higaan? O kailan ka pa titigil sa paggawa ng kasamaan na yan? Ng kasalanan na yan mga kapatid, paghuli na bang lahat? Tandaan natin mga kapatid, ang Panginoon darating sa isang kisap mata. Sa cut-up yun. Wira yung second coming, magkaiba yun. Sa cut-up darating siya ng isang kisap mata. Isang kisap mata lang, lahat na tayo, itong mga katawan natin, papalitan ng glorified body, yung maliligtas. Kaya lagi natin panghawakan, tanungin ang ating sarili, nandun pa ba ako? Ano pa ba ako sa ating Panginoon? Kaya sabi kanina, looking unto Jesus, mga kapatid. May connection ka ba sa ating Panginoon? Ikaw nakakalam. Baka mamaya ay nakaalam mo may connection dahil nagsasamba ka dito. Tapos gumagawa ka ng kasamaan, ng kasalanan. Nandun ka sa pamumuhay ng makasalibutan. Sa palagay mo kaya may connection ka na totoo sa ating Panginoon? Ikaw nakakaalam, mga kapatid. Hallelujah. So huwag kang maging Jonas. Ang sabi kanina, ba't puro Jonas to mga kapatid? Huwag mo nang mabuti mga kapatid kung balyina, isang luno ka lang. Eh kung bilis, gaganon-ganon ka, kurut-kurutin ka. Hanggang maubos yung laman mo. No? Hallelujah. So may isang kwento, malapit na tayo mga kapatid. May isang kwento dito mga kapatid na dahil sa topic kagabi mga kapatid. So may isang babae na tinawag ng Panginoon. No? Tinawag siya ng Panginoon mga kapatid nung bata pa siya. Maliit pa siya. Sumagot sa Panginoon. Sabi niya, halika. Sabi ng Panginoon, halika, gagamitin kita upang maghayo o mag-aral ng salita ng Diyos. Ang sagot niya dahil bata pa siya, hindi pa ako pwede Panginoon. Bata pa ako, hindi pa ako handa. So nung sumunod, nung nag-ano siya, lumaki na sa mga kapatid, babae, nagdalaga na siya, halika, sabi niya. Sagot niya sa Panginoon, hindi pa ako pwede Panginoon, nag-i-enjoy ako dito sa pagiging dalaga ko. Hanggang sa nag-asawa na siya, nagkaroon na ng anak. Sabi ng Panginoon, halika na, para magamit ka sa kapurihan ng Diyos.
Sabi niya, Panginoon, busy ako sa pag-alaga ng aking mga anak, ng aking asawa, ng aking pamilya. Hanggang sa tumanda na siya, sabi ng Panginoon, halika. Panginoon, hindi ko na kaya. Matanda na ako, hindi ko na kaya. Hanggang sa namatay na lang sa kapatid, walang isang response sa ating Panginoon. Alam niyo kapatid kung ano nangyari? Dahil hindi rin siya naligtas, dahil hindi siya sumunod sa Panginoon. Doon sa impyerno kapatid, nung siya ay papunta na doon, nandun siya sa impyerno, nagtataka sa bakit ang daming tao nakatingin sa kanyang sakit ng tingin. Yung mga kaluluwa din na hindi naligtas. Masakit ang tingin sa kanya. Sabi niya, ano bang kasalanan ko sa inyo? Bakit ganyan kayo? No? Ano bang nagawa ko sa inyo? Yun pala, ang mga kaluluwa na yun na hindi naligtas dahil hindi siya nagpagamit sa Panginoon. Maaaring ikaw ito, ako ito, ang bawat isa sa atin. Kaya kapag tinawag na tayo ng Panginoon, magpagamit tayo para maligtas ang pamilya mo, ang mga kaluluwa na nais ng Diyos na maratnan ang kanyang salita sa pagpapagamit ng bawat isa sa atin. Kaya mapatid, arin na natin mapatid na tayo ay magayo, magdala ng kaluluwa. Dahil baka ang kaluluwa na yun, ikaw ang hinihintay na akayin mo sa ating Panginoon. Amen? Huwag nating, mapatid na pagdating ng time doon, wala nang pagsisisi, mga kapatid. Hallelujah. Handa na ba tayo magpagamit, mga kapatid? So, kailan ka pa magpagamit? Ito nang tayo. So, sa ating conclusion, mga kapatid, Jesus is coming back very soon, mga kapatid. So, harden not your heart. Huwag mo nang patigasin ang puso mo. Sundin mo, ganapin mo. Unang bawat isa sa atin kung ano man ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Amen? Hallelujah. 2 Timothy 4:5-7. Ito dapat tayo. Ito tayo. Ariin mo ito na ikaw ito. Ang sabi ni Apostle Paul. Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng mga kahirapan. Gawin mo ang gawa ng ebanghelista. Ganapin mo ang iyong ministeryo. Ganapin mo. Bawat isa sa atin. Sapagkat ako'y iniaalay na. Ito mapatid sinasabi ni Apostle Paul ito mapatid. Bago siya, mapatid, pugutan ang ulo ni Nero. No? Hallelujah. Sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Dapat itong katwiran natin, kaya sa pagsamba at pagpuri natin, isipin nyo na ito ng last mo na pagsamba at pagpuri sa Diyos. Kaya gawin na natin kung ano man mga kapatid ang nararapat para sa kapurihan ng Diyos. Hallelujah. Sapagkat ako'y inialay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako. Kaya nga, fight the good fight of faith, mga kapatid. Bilang mananampalataya sa ating Panginoon. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. So mayroon tayong race, bawat isa sa atin. Kaya nga tapusin mo ang race mo, ang takbo mo, mga kapatid. Kailangan makarating tayo sa dulo, mga kapatid. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang aking pananampalataya. Amen? Hallelujah. Kaya sa ating paglilingkod sa Panginoon na kapatid, sa pagganap ng ating mga ministeryo, dumaranas man tayo pagsubok at problema, kapighatian, sakit at karamdaman, di ba? Magpatuloy lang tayo. Huwag tayong tumigil. Amen? Dahil baka mamaya kapatid, yan ang ginagamit ng Panginoon para lalong tumibay ka, lalong lumago ka, lalong mag-increase ang pananampalataya at relasyon mo sa Diyos. Amen? Hallelujah. So fight the good fight of faith, mga kapatid. Hallelujah. At ang ating last verse, 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Isipin natin parati ito. Ang lahat ng ating pagpapagal, ang lahat ng ating ginagawa, ang mga sakripisyong ginagawa natin para sa kapurihan ng Diyos, hindi yan mawawalan ng kabuluhan dahil may reward land sa ating Panginoon.
To God be all the glory. God bless us all at tayong lahat ay tumayo. Manginoon.